Okay po, may bago akong ituturo sa inyo base dito sa librong to, Living to be 100 years old. Okay? So nabasa ko tong book, actually ito rin naman yung mga inaaral ko. Binigay niya, inaral niya yung mga mahabang buhay sa buong mundo. May mga areas na mahaba ang buhay ng tao, lampas 100 years old, at sinamarize niya ano yung mga ugali, ano yung mga mindset nila, yung pag-iisip nila, bakit umahaba buhay nila. So, dito po, isa-summarize ko sa inyo, plus meron kayong matututunan dito. Ma-adjust natin yung ugali natin, yung sa buhay natin. So, 4 na lugar na mahaba ang buhay, tapos may 2 big study ng mga 100 years old, paano sila umabot dito. So, pagkat hanggang sa dulo ng video natin po, marami kayong matututunan. Kahit ako natuto eh. Kaya sabi ko, share ko sa inyo. So, the first area, 1 out of 6 to, na mahaba ang buhay sa Okinawa. Okay? Sa Japan. Dito sa Japan, konting-konti lang ang may sakit sa puso, konti lang may diabetes, konti nagkaka-Alzheimer, maraming 100 years old. Ano sikreto nila? O, dito muna tayo sa Okinawa. Lahat sila merong tinatawag na ikigai. May purpose to live. May reason to live. Bakit sila nagigising? Ba't sila nabubuhay? May plano sila. Pwede sa pamilya nila, pwede sa community nila, sa pagtulong. So may purpose sila. Hindi pwede yung walang purpose. Alam naman natin, sa Japan, yung diet nila, di ba? Maraming gulay, Mediterranean diet. Although ito sa Okinawa, marami silang soy products. Maraming tokwa, tofu. At isa pa maganda dito, another factor na mindset at ugali nila, meron silang grupo ng kaibigan, may social network silang kaibigan na very positive. Yung walang basher, hindi to Facebook o Twitter na maraming kaaway, nang babangga, hindi. Yung network mo daw dapat ay puro kaibigan mo, puro positive lang ang sinasabi, at meron kang kasamang mga mas bata sa'yo. Hindi pwede pag 60 years old ka, kausap mo, puro 60 years old. Hindi pwede pag 70 ka, puro 70. Okay? Kung bata ka naman, 30 years old, hindi rin pwede puro 30. Dapat yung mas bata, maganda kinakausap mas matanda. Yung mas matanda, maganda kinakausap mas bata para makuha mo yung energy. Sa Okinawa, may sunlight sila sa umaga, 10 to 15 minutes. Very active sila, walking, gardening, at very spiritual, madasalin. Kung ano man ang religion nila, madasalin. At isang factor pa, paulit-ulit tong mga mindset na to, kita nyo, sa buong mundo. Mababa level ng depression nila. Hindi sila emotional. So tayong mga emotional, mainit na ulo, mabilis ma-depress, at puro nakakausap, puro bashing, puro kaaway, puro negative eh. Oo. Puro negative. Pabaliktad eh. Ang tinuturo nila, yung grupo mo dapat positive lang. At isa pa, enjoy simple pleasures. Ibig sabihin, masaya ka na, makasama mo lang yung kapatid mo, uminom kayo ng kape, nag-share kayo ng isang pandesal, yung kwentuhan lang, simple lang. Nakita lang yung punong mangga, maraming bunga, nag-share lang kayo. Yung simple lang kaligayahan. Huwag mong laliman na kailangan may magarang bahay o maraming pera. Yung simple lang, simple life. Yan ang secret sa Okinawa. First country. Second country, tingnan nyo yung mga pareho at iba. Ang second na lugar na mahaba ang buhay dito sa Sardinia. Okay, Barbagia area, itong mga Sardinians. Dito sa Sardinia, marami rin more than 100 years old. Tingnan mo naman ang style nila. Puro gulay din ang kinakain ng mga Sardinians. Konti lang ang red meat. And laging strong family connection sila. Yun ang mahaba ang buhay. Siyempre, pag nadyan yung pamilya mo, parang kalmado ka eh. Di ba? Kahit ma-bankrupt ka, malugi ka, pwede ka makikain, pwede ka makitulog.
Kung na-stress ka, baka magkasakit ka, wala magdadala sa'yo sa ospital, wala magbabantay sa'yo. Kung meron kang strong family connections, tapos yung mga kamag-anak mong mas bata, dapat close ka. Younger relatives closely involved with the person. Dito sa Sardinia, mahilig sila sa goat milk. Marami sa goat milk. So may kanya-kanyang style. Ewan ko kung nakakahaba ng buhay ang goat milk, no? Pero yun ang hilig nila. At dito sa Sardinia, they respect the elderly. Ganun. Malaki respeto ng mga tao sa may edad, siguro inaalagaan ng may edad, para pag sila na magiging senior, at least, di ba, nag-alaga sila. Kasi may mga lugar parang binabaliwala ang senior, di ba? Kahit may senior nakatayo, matanda na, hahayaan mo lang. So, itong lugar nila sa Okinawa, sa Sardinia, respectful at inaalagaan ang mga senior. Siguro pag hindi makatawid, may tutulong. Dito, baka nakawan pa mga senior. Dito rin sa Sardinia, maraming lakad. Several kilometers a day. Lakad ng lakad. Okay? At positive ang feelings nila sa society at sa elderly. Isa pa, dito sa Sardinia, marami silang kwentuhan, tawanan, kwentuhan, social interaction with friends. Nakita mo? Dapat yung grupo mo, puro kaibigan mo. Either pwede ito sa church mo, pwede ito sa family mo, pwede ito sa isang grupo mo. So, usually dapat, sabi nila, pare-pareho. Kasi oras na may kaaway, lalo na sa social media, puro kaaway na lang inaaraw-araw, I don't think pampahaba ng buhay yung maraming kaaway. Di ba? Yung utak mo, puro kaaway. Ito, ang utak nila, simple lang, masaya lang, mabuhay lang, enjoy lang, at may purpose. Number 3, grupo ng tao na mahaba ang buhay. Ito, Seventh-day Adventist. Okay? Isang religious group. Meron tayo dito, mga Sabadista. Dami kong kaibigan na Seventh-day Adventist. Bumibili ako sa mga restaurant nila, yung mga veggie meat. Mahilig ako sa veggie meat. Ito, proven to Sa Archives of Internal Medicine, inaral nila yung haba ng buhay ng Seventh-day Adventist sa California. Nakita nila, basta Seventh-day Adventist, mas mahaba ng 8 years ang buhay. Kumpara sa Californians na nakatira din, katabi nila. So, isang community, isang grupo ng tao, magkatabi, pareho ang exposure, pareho ang hangin, pareho ang pollution. Pero yung isa, nagpa-practice ng Seventh-day Adventist, yung isa, ibang religion. Bakit mas mahaba buhay ng mga Seventh-day Adventist ng 8 years? Okay? So, nagtataka itong sumulat ng libro. Tiningnan nila. So, meron silang 1 day a week na rest. Di ba yung mga Sabadista? 1 day in a week, bawal magtrabaho. Kailangan force ka magpahinga. Puro family lang, camaraderie, nature, no work 1 day in a week. Tapos lagi nagdadasal, tapos yung diet nila, di ba? Halos vegetarian diet to. Puro tokwa, veggie meat, walang karne. At mga payat sila, low body weight, konti lang kumain. Okay, konti kumain. At they spend time sa grupo nila, mga Seventh-day Adventists, with like-minded friends. So, parehong religious, parehong grupo. Hindi ko sinasabi mag-Seventh-day Adventist kayo. Ang ibig ko lang sabihin, merong mga pare-parehong pattern Same group Kung nasa Okinawa man or Sardinia man o dito mga Seventh-day Adventist, usually same friends na walang kaaway. Mga Seventh-day Adventist mahilig din mag-volunteer. Okay? Tumutulong sa community. May purpose mabuhay. Vegetarian diet. Dinner nila halos lahat konti lang. At lahat itong grupong ng mga tao to no smoking, no alcohol No smoking, no alcohol. Although, sasabihin ko naman, fair naman tayo,
Dito sa Sardinia, medyo umiinom sila ng konting red wine. Doon lang sa Sardinia, may konting red wine sila, konti. 1 glass a day. Pero sa Okinawa, sa 7 day, halos walang wine. No smoking, no alcohol. At dito, marami uminom ng tubig. At least 6 glasses in a day. So, meron na kayo nakikitang pattern na paano mahaba ng buhay, paano natin ma-adjust yung buhay natin. Number 4, area sa mundo na mahaba ang buhay according to this book. Pero syempre, hindi naman sa libro. Alam ko rin naman binibase ko rin naman sa alam ko. Yung mga tao sa Costa Rica. Ang Costa Rica, mahirap, hindi siya mayamang bansa. Ang ginagastos niya sa mga ospital, 15% lang ng ginagastos ng Amerika. Pero, mas mahaba buhay nila. So, ano meron dito sa Costa Rica? Mga 100 years old. Okay? Nakikita nyo, sa Costa Rica, meron din silang plan de vida. Anong plan de vida? Purpose in life. Lagi sila may purpose. Bakit ako mabubuhay? Anong gagawin ko sa mundo? Anong mission ko? Para saan ba ako? May silbi ba ako? Diba? Number 2, sa Costa Rica, they want to contribute to the community. Gusto pa rin talaga tumulong sa community. Hindi pwede yung kala mo mayaman ka, may malaking bahay, malaking kotse, papakasarap, papaka-travel, kakain ng marami. Hindi hahaba buhay. Magkakasakit ka nun, madidepress ka. Kita mo yung pampahaba ng buhay, hindi pera May purpose, tumulong sa community. Number 3, malakas uminom ng tubig. Number 4 sa Costa Rica, focus on the family. Pareho pa rin, di ba? Almost the same ang mga tips natin. Number 5, konti lang sila kumain. Konti lang. Few calories. Parang sa Japan, konti lang. Di ba yung mga bento box, ang kokonti. Ang dessert nila, isang pineapple lang Number 6, puro gulay. Vegetarian. Konting pork pwede. Number 7, may social network sila na tawa ng tawa at usap ng usap. Diba masaya yun? Nakalimutan nyo na ba yun? Isang barkada, mga classmates nyo, puro tawanan, puro kwentuhan, yun ang pampahaba ng buhay. Hindi yung marites na paninira, may kaaway, sisiraan to. Hindi yun nakakahaba ng buhay. Ito yung nakakahaba ng buhay. Kaya ngayon, ang daming depressed Diba? Bakit nadidepress? Nahihilo sa puro bashing na lang nakikita. Diba? Kaya, simpleng kasihan. And number 8, physical labor. Mas mahaba buhay yung nagtatrabaho talaga. Yung ikaw mag-isa, independent. Linis, ayos, baka pati laba. Okay? So, yan yung 4 na lugar. Okinawa, Sardinia, Seventh-day Adventist at Costa Rican, nabigay ko na sa inyo. Ngayon, may 2 malaking studies ito. The Georgia Centenarian Study, ito na-publish sa medical journals, at sa Japanese Centenarian Study. Sinamarize nila, inaral nila, ano ba yung sikreto ng pampahaba? Okay? Ito 2 study, summary of all. Tingnan natin kung meron tayong kakaibang madadagdag pa. Dito sa Georgia Centenarian Study, ulitin ko, no smoking, no alcohol or little alcohol. Ito pa, normal weight. Tama ang timbang. Bihira tayo makakita ng 100 years old na overweight. Nakakita na ba kayo? Na matabang mataba, umabot ng 100? Usually, hindi aabot. Yung mga umabot ng 100, sobrang payatot. Usually, babae na payat, di ba? So, physically active. Laging nagbe-breakfast. Okay, dito sa Georgia Centenarian Study, kaya kailangan mag-almusal kayo. Eat breakfast on a daily basis, pampahaba ng buhay. Avoid weight loss diet. Delikado yung iinom ng pampapayat, tataba, tataba. Mahirapan yung katawan At dapat problem solving. Gumagana yung utak. Aral ng aral. Okay? Aral ng aral. Usually nga, yung mga nag-aaral, lagi nagbabasa, mas sumahaba buhay. Ito pa. Ito yung maganda dito. A relaxed
practical, non-stressful personality style. Kaya nyo ba to? Nakuha nyo ba? Dapat ang personality mo daw, relax, non-stressful, at practical personality. Kaya nyo ba na hindi ma-stress yung personality nyo? Na kalmado lang, na hindi magmumura agad at magmawala. Diba? So, yan daw ang pampahaba ng buhay. Good family support, kamag-anak support, at friend support. Okay? Walang perfect na magulang, walang perfect na kapatid, walang perfect na pinsan, pero kahit papano kamag-anak mo, dapat kinakausap pa rin. Kahit papano cordial kayo. Kasi kung mortal enemy mo ang tatay mo, mortal enemy mo nanay mo, o yung kapatid mo, walang pupuntahan. Kailangan may isang magpapatalo. Usually tayo dapat magpapatalo. Kasi pag sa dalawa nag-aaway, may nagturo sa akin, imposible na walang magpapatalo eh. Kung pareho gusto panalo, away yun. Away, okay lang, away, tama ka, away. Pero hanggang kailan ang away? Hanggang kamatayan, mag-aaway, parehong iiksi ang buhay. Parehong talo. Diba? Good family support, friend support sila. Next, no clinical depression. Yan. Kalaban talaga depression eh. No emotional symptoms. Hindi yung iyak ng iyak, nagwawala, up and down. Ito mahirap ang depression eh. Di ba? And health habits. Number 6, ito yung Japanese Centenarian Study. Ito na yung huli. Pero merong bago dito sa huli na to. Dito sa Japanese Centenarian Study, yung mga lampas 100 years old, nakita nila malinaw ang mata. Better visual acuity. Bakit kailangan malinaw ang mata? Kaya kung may katarata kayo, paayos na natin. Yung iba, inooperahan. Kasi mas nakakakita ka, mas hindi ka mahuhulog. At dito sa Japanese Centenarian Study, dapat daw hindi ka mahuhulog. No history of fall after 95 years old. So yung mga 90s, ang kalaban talaga yung bagsak. Yung pagbagsak. Oras na mahulog. Yan talaga eh. Parang baso yan eh. Oras na mabasag na yung baso, mahirap na idikit yung baso. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, yung banyo, maglagay kayo ng silya, maglagay kayo ng railing. Di ba? Sasabihin nila, OA si Doc. OA. Dapat may hangin yung banyo. Huwag nyo ilalak yung banyo. Mamaya maaksidente ka, hindi ka mapasok. Dapat may tatawagan ka pag nahulog. Huwag madadapa. Yung floor, di ba? Dapat safe. Huwag makokuryente sa shower. No history of fall. Kasi pag nahulog, kahit isang beses na bali yung balakang, hindi naabot ng 100 years old. Yan. Better visual acuity, Japanese Centenarian Study. No history of fall. Ito pa preserve masticatory ability. Kayang ngumuya. Ang mga hindi kayang ngumuya, hindi aabot ng 100 years old. Bakit? Walang makain eh. Kaya ipin, very important. Gums, very important. Diba? Importante yan. Yung ipin, pa-check sa dentista. Mas kulang ang ipin, walang makakain, walang nutrition. Okay? Meron pa dito, spontaneous morning awakening. Sabi, nagigising sa umaga ng sarili na hindi kailangan may gigising pa. Okay? Tapos pag tumatanda, dapat medyo may protein intake. At no smoking, no alcohol, regular physical work, at mas maganda sana kung independent ka. Ibig sabihin, kaya mo mabuhay mag-isa. So, hopefully, nakita nyo, marami tayong natutunan dito. So, yung mga ugaling less stressful, masiyahin, kontakin mo na yung friends mo, magkwentuhan na kayo, yung mga kamag-anak nyo, nakaaway nyo, siguro, bawas away. Kasi talaga, tumulong sa community, maging mas mabait, mas maayos, proven siya. Worldwide. Yun ang mas humahaba ang buhay. Kaysa yung taong maraming kaaway. Salamat po. Share po natin sa ating mga kaibigan. God bless po.